Sa ating Panginoong Kristo. Ito po programang Apostolic Back to the Bible na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At bago po tayo mag-umpisa mga kaibigan ay bago tayo po ay dadaan sa mga pagbati. Ito po muli ang inyong na si Buddy Ariel. At niyabati po natin ang ating mga kaibigan, ating mga kapatid dito sa Kaibiga, sa pangunan ng ating Pastor Jeff Aspi at sa kanyang may bahay. At binabati rin natin ang ating mga kapatiran dyan sa Santo Niño, Bulacan, sa pangunan ni Brother Edwin Girumal, kina Brother B-Boy Alones, at kina Sister Betty Alones, kina Brother Raymond Resurrection, at sa kanyang may bahay, at kay Sister Jenny Fuertes, at kina Sister Jenny Fuertes, kay Brother Jose Mercado, at sa lahat ng ating mga kapatiran dyan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Binabati rin natin ang ating mga elders dito sa church, sila Elder Ruben Bayon, sila Elder Edwin Girumal, at sa ating mga kapatiran na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Binabati natin ang Family 1, Family Bayon, Family Girumal ng isang magandang sa lahat po ng ating mga kapatiran. At binabati rin natin ang ating mga kapatid dyan sa Bulacan, sila Sister Arling Guevara, sila Brother Aaron Guevara, sa aking mga pamangkin dyan, at kay Brother Art sa aking bayaw. Binabati ko rin ang aking kapatid dyan sa Dubai, Sister Ariela Guevara, si Brother Norbin Sarin dyan po sa Hungary. Binabati po natin ang lahat ng ating mga kapatid, at siya Sister Imelda dyan sa bayan. Binabati natin siya ng isang magandang gabi. Sa lahat po na ating mga patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, ay binabati po namin kayo ng isang magandang gabi, mga kaibigan. Sa ngayon po mga kaibigan, ay tayo pa lang po ay mag-isa. Bati rin natin Sister Jenny Lim Fuertes ng isang magandang gabi. At kung meron po tayong mga katanungan tungkol po sa mga bagay na tungkol sa Biblia, mga kaibigan, at mga gumugulo sa ating isipan, at pwede po tayo mag-comment para ating pong sagutin ang inyong mga katanungan. Binabati rin po natin ang ating mga kapatiran dyan sa Nueva Ecija, sa pangunan ni Pastor Rinald Dizol at sa kanyang bahay, at kina Brother Morgan na patuloy na nagpapagamit dyan sa Nueva Ecija. At palain po kayo lahat ng ating Panginoong Kristo. At si Brother Bobby Miguan dyan sa Mindanao, binabati natin siya ng gabi. At Pamili Ayag dyan sa Venezuela, at kay Brother Enrique Sumayan, binabati natin siya sa magandang gabi. At yung ating kaibigan dyan na Pastor, na si Pastor Philip Sinabre, binabati po natin siya ng isang magandang gabi, mga kaibigan. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers na patuloy sumusubaybay. Ating pong i-share ang video ito upang makaabot po sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Praise God. At muli po mga kaibigan, ating po talakayin ang tungkol po sa katiyakan ng ating kaligtasan. Napakahalaga po na matiyak po natin ang ating kaligtasan sapagkat walang napakaibang importante kundi ang kaligtasan po ng ating kaluluwa, mga kaibigan at mga kapatid. At ang kaligtasan na ito ay ibinigay po sa atin ng Diyos na libre, walang bayad. Ito po ay kanyang ikinaloob sa atin, mga kaibigan. Ayon po sa payag ni Apostol Pablo sa 2:8 ng Efeso, ang sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sabi diyan, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. So maliwanag po mga kaibigan na ang kaligtasan po ay kaloob po ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay walang bayad, ito po ay libre, mga kaibigan at mga kapatid. Ngunit sa ating pong kaligtasan ay meron din po tayong hakbang na gagawin sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay Kanya pong ginawa yung ating kaligtasan, Kanya tayong itinubos sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay muling makabalik sa Kanya, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil tayo po ng una
tayo po ay nalayo sa Diyos, ang Panginoong Jesucristo po, sa pamamagitan po ng kanyang dugo, tayo po ay nakalapit uli sa ating Diyos, mga kaibigan. At yan po ay pinapahayag ng banal na kasulatan. Kung babasahin po natin, dito pa rin po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, at ang bersikulo po ay 12. Tignan po natin. Na kayo ng panahong iyon ay mga hiwalayan kay Kristo, sa mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. So ang naglapit po sa atin, sa Diyos, kay Kristo, mga kaibigan, walang iba kundi yung kanyang dugo. Inilapit po tayo ni Kristo sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit po ba tayo nalayo? Ang nagpapalayo po sa Diyos at sa tao ay walang iba kundi yung kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. At yung kasalanan na nalayo sa Diyos, ginawa po ng ating Panginoong Kristo. Ang ating kasalanan, ito po ay kanyang tinubos upang tayo po'y muli makalapit po sa ating Diyos, mga kaibigan. Kaya napakahalaga po na matiyak po natin ang kaligtasan, mga kaibigan. Ngayon po, paano natin matitiyak yung ating kaligtasan? Dahil, mga kaibigan, napakahalaga po na yung kaligtasan ay masigurado po natin, mga kaibigan, dahil pag tayo po ay naiwan sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, wala na pong second chance, mga kaibigan. Isang beses lang po na pagtunog ng trompeta, tayo po ay bubuhay na maguli upang tayo po sumalubong sa Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang pinakamahalaga po, mga kaibigan, makasama po tayo sa unang pagkabuhay na maguli. Ito po ang napaka-importante, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Paenggan po natin sa aklat po ng 1 at ang bersikulo po ay 12. Paenggan po natin ay ganito. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya na sila'y karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Yung mga nagsisisampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, yun po, sila po'y pinagkaloobang tawaging mga anak ng Diyos. Kung kayo po ay anak ng Diyos, kayo po ay tagapagmana, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi pwedeng magmana yung hindi anak. Ang magmamana po, mga kaibigan, ng kaharian ng Diyos ay walang iba kundi yung kanyang mga anak. Kaya kung tayo po isasampalataya sa pangalan ng Diyos, tayo po may mga kaibigan at mga kapatid, tayo po may karapatang tawaging mga anak ng Diyos dahil tayo po sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Napakalinaw po yan, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ano pa po, mga kaibigan? Bakit natiyak ng mga tao yung kanilang kaligtasan sa mga sumampalataya? Painggan po natin sa 3:16 ng 1. Ano po ang sabi ng Biblia? Ay ganito. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay po ng ating Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit ibigay po ng Diyos yung kanyang anak, kung hindi naman po tayo sasampalataya, wala rin po tayong buhay na walang hanggan. Ngunit yung mga sumampalataya doon sa bugtong na anak na ibinigay ng Diyos, sila po'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pagka tayo po, mga kaibigan, matitiyak po natin ang ating kaligtasan kung meron po tayong buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng Diyos, mga kaibigan. Ito po ang target natin, yung buhay na walang hanggan. Dahil ito po yung kanyang ipinangako sa atin. Pakinggan po natin ang unang 1. Dito po sa unang 1, 2,
at ang bersikulo po ay 25. Tignan po natin mga kaibigan. At ito ang pangakong kanyang pinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. And this is the promise that He had promised us, even eternal life. So yung ipinangako sa atin, mga kaibigan, ng ating Diyos, walang iba kundi yung buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan, mga kaibigan, na ipinangako sa atin ng Diyos, ito po'y ating makukuha kung tayo po ay sasampalataya sa pangalan ng kanyang anak. Pakinggan po natin sa unang 1:5-13, ano ang pahayag ng banal na kasulatan. Sabi rito, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Makakamit pala natin yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa pangalan ng kanyang anak, mga kaibigan at mga kapatid. At pag tayo po hindi sumampalataya sa pangalan ng kanyang anak, ano po ba ang mangyayari sa ating mga kaibigan at mga kapatid? Pakinggan po natin sa 1:3 at ang bersikulo po ay 18. Anong mangyayari doon sa mga hindi sumampalataya sa kanyang anak, sa pangalan ng kanyang anak, mga kaibigan? Anong payag ng Biblia ay ganito po ang sabi. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi inahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya pag tayo po hindi nanampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos, mga kaibigan, tayo po ay hinatulan na. Dahil makakamit po natin yung buhay na wala hanggan pag tayo po ay sumampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat yung bugtong na anak, yung kanyang pangalan, ito po yung ating sasampalayanan, mga kaibigan. Pakinggan din po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito rin po sa aklat ng 1:20 at ang bersikulo po ay 31. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol doon sa pangalan ng ating Panginoong Kristo o pangalan ng anak? Pakinggan po natin. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yung buhay na walang hanggan pala, mga kaibigan, doon sa kanyang pangalan. Kaya pag sumampalataya ka sa pangalan ng anak ng Diyos, magkakamit po tayo ng buhay na walang hanggan. Yung iba, mga kaibigan, hindi sa kanila mahalaga yung pangalan. No? Napakahalaga po ng pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos. Sapagkat yung pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos, pagka tayo po sumampalataya sa pangalan nito, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, mga kaibigan. Kaya kailangan po natin na ating matiyak yung ating kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ano po ba ang dahilan upang ang kaligtasan ay hindi natin matamo? Kasi mga kaibigan, yung kaligtasan napakalaga, pero dito sa kaligtasan na ito, merong itong hahadlang. May hahadlang para ikaw ay maligtas. Maraming mga pagsubok tayo pong dadaanan upang tayo ay hindi maligtas, mga kaibigan at mga kapatid, no? Kaya napakahalaga, yung mga nakakahadlang kasi sa kaligtasan, walang iba kundi yung ating pag-aalinlangan sa Diyos, mga kaibigan. Pinapahayag po yan, mga kaibigan, na kailangan natin na hindi tayo mag-anilangan sa Diyos. Kasi pag tayo po ay may pag-aalinlangan sa Diyos, hindi buo ang ating pananampalataya, pagka wala po tayong pananampalataya at hindi po buo ang ating pananampalataya, hindi po tayo makakapagbigay lugod sa Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay kailangan sumampalatayang Diyos. Ang yan po ang sabi po ni Apostol Pablo sa Hebreo, mga kaibigan, no? Sa 11 at ang bersikulo ay 6.
Sabi doon, ang lumalapit sa Diyos ay kailangan sumampalatayang may Diyos. At siya ay nagbibigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya. So, ang panampalataya, kailangan maniwala kang meron Diyos. Mga kaibigan. Minsan, nahahadlang yung ating kaligtasan dahil nga sa pamamagitan ng mga ating pagdududa sa ating Panginoong Kristo, sa ating pagdududa sa Kanyang kapangyarihan. Kaya maliwanag po na para tayo po'y magkamit ng kaligtasan, tanggalin po natin yung pag-aalinlangan sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat ito po yung hadlang upang tayo po ay hindi makarating doon sa gusto iparating sa atin ng ating Diyos, mga kaibigan. Ngayon po, kailangan po mga kaibigan, yung kasalanan. Kasi ang kasalanan din ang umahadlang, para yung kaligtasan na iyong gustong kita mo, ay hindi mo makuha. Kasi ang kasalanan, mga kaibigan, ayon po sa aklat ng unang 1:3 at ang bersikulo po ay 4. Ano po ba ang kasalanan? Tingnan po natin. Ay ganito. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kaya napakahalaga mga kaibigan na yung kasalanan mawala sa atin upang yung buhay na walang hanggan, mga kaibigan, hindi po ito mahadlangan. Kasi ang buhay na walang hanggan, mga kaibigan, pagka ating pinabayaan po yung ating paglilingkod sa Diyos, maari po itong mawala sa atin, mga kaibigan. Ang Diyos po ay hindi po bigay-bawi ng kaligtasan. Pero kailangan ingatan po natin yung kaligtasan. Kailangan yung ating kaligtasan, ito po ay ating gagawin. Kagaya po ng sinabi ni Apostol Pablo, dito po sa aklat, mga kaibigan, ng banal na kasulatan, sa Pilipos 2 at ang bersikulo po ay 12. Ano ang pahayag ng ating Apostol Pablo, mga kaibigan at mga kapatid? Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa nga ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagligtas na may takot at panginginig. Sariling pagkaligtas, kailangan po nating trabahuin yung ating kaligtasan, mga kaibigan, no? Sabi, work out your own salvation with fear and trembling. Ginagawa po ng ibang mga kaibigan, yung kaligtasan na ibinigay sa kanila ng Diyos, inaabuso nila. Kasi ang katuwiran nila, ligtas naman kami. Ang Diyos naman hindi bigay bawi sa kaligtasan na ibibigay sa amin. Hindi po ganun, mga kaibigan. Yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos, kailangan po natin itong i-work out. No? Gawin ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Hindi lamang po takot, kundi may panginginig pa, mga kaibigan. Kaya napakahalaga na yung kaligtasan, ito po ay ating trabahuin, mga kaibigan. Sapagkat ang kaligtasan, ito po ay ginawa ng Panginoong Kristo. Hindi po ito magic, mga kaibigan, yung kaligtasan na ibinigay sa iyo. Yung kaligtasan na ibinigay sa iyo, mga kaibigan, ito po ay may kasamang sakripisyo. Ito po ay hinandog ng ating Panginoong Kristo ang kanyang sarili upang yung kaligtasan po ay makamit po natin. Kaya nga, mga kaibigan, sabi sa Efeso 2:8, sa biyaya kayo nangaligtas, hindi dahil sa inyong sarili. Sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nangaligtas, hindi po sa ating sarili. Sino po ang nagligtas sa atin, mga kaibigan at mga kapatid? Pakinggan niyo po sa aklat ng Kolosas, ano ang pahayag ng banal na kasulatan sa 1 at ang bersikulo po ay 13. Pakinggan po natin. Na siyang naglipat sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay ng lahat ng yalang. Kung titigan po natin sa 13,
na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Walang iba kundi yung anak, mga kaibigan. Siya yung nagligtas sa atin sa kadiliman. Ano po ba yung kadiliman, mga kaibigan? Yung kadiliman, ito po yung mga masamang gawa, mga kaibigan. Kaya nga, naparito ang anak upang tayo po ay tubusin sa kasalanan. Sabi sa Matthew 1:21, sabi niya doon kay Maria, at ikaw ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan, mga kaibigan. Ang Panginoong Jesucristo, ililigtas niya po ang kanyang bayan. Ano po ba ang bayan ng Diyos? Sa panahon po natin, mga kaibigan, ang bayan po ng Diyos ay hindi na ho ang Israel. Ang bayan po ng Diyos ay walang iba kundi ang iglesia. At sa iglesia na bayan ng Diyos, maging Hudyo ka man, Griego ka man, alipin ka man, Malaya ka man, kapag tayo po ay nabautismuhan kay Kristo, ibinihis natin si Kristo, mga kaibigan, tayo po ay tagapagmana ayon sa pangako. Ano ang pangako na mamanahin po natin? Unang 1:2:25, ito ang kanyang pangakong ipinangako niya sa atin. Sabi roon, ang buhay na walang hanggan. Ito po ang pangako ng ating Diyos Ama, mga kaibigan. Napakaganda po ang plano ng Diyos sa atin. Kaya nga po kailangan na yung kaligtasan ay ating makamit. Dahil po pag dumating po yung tinatawag nilang rapture, no? Na tinatawag nilang caught up. Pag tayo po ay naiwan, wala na pong second chance para tayo po ay maligtas pa, mga kaibigan. Ang pagtunog ng trompeta, kaya nga ang payag ni Juan, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay ng mga maguli, mga kaibigan. Pag tayo po ay nasama sa unang pagkabuhay ng maguli, mapalad ka, mga kaibigan. Kasi meron pong second resurrection. Yung pangalawang pagkabuhay, mga kaibigan, yung unang mabubuhay po, yung mga banal, yung mga mapalad. Pero pagkatapos po nilang mabuhay na maguli, maghari sila ng 1,000 taon, bubuhayin naman yung mga makasalanan para sila po ay humarap sa paghatol, mga kaibigan. Ganito po ang senaryo dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20 at ang versikulo ay 6. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol doon sa unang pagkabuhay na maguli? Tingnan po natin. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya napakahalaga, mga kaibigan, na tayo po ay makasama sa unang pagkabuhay na maguli. Sapagkat pag tayo po naiwan at hindi po tayo nabuhay sa first resurrection, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Pagkatapos ng 1,000 taon na ating paghahari, ano po ang mangyayari? Tuloy po natin, mga kaibigan. At ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaaring kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yung unang nabuhay na maguli na mga banal, ito po ang magiging kasama ni Kristo na maghahari sa loob ng 1,000 taon, mga kaibigan. At pagkatapos po ng 1,000 taon, kasi bago po magkaroon ng 1,000 taon na paghahari ng mga banal at ni Kristo, gagapusin po ito si Satanas upang hindi po siya makapagdaya. 1,000 taon pong nakakulong si Satanas, mga kaibigan. At pagkatapos ng 1,000 taon, anong mangyayari, mga kaibigan? Tuloy po natin. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Ikukulong po si Satanas, mga kaibigan, sa kalaliman bago maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos po ng 1,000 taon, si Satanas po ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Magiging malaya na po si Satanas upang magdaya. Anong gagawin ni Satanas kung siya po ay
kakalagaan pagkatapos ng 1,000 taon, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid, tuloy po natin. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat ng sulok ng lupa. Paglabas po ni Satanas doon sa kanyang bilangguan, siya po ay dadaya sa apat na sulok ng lupa. Saan? Sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang ay gaya ng buhangin sa dagat. Marami pong dadayain po si Satanas. Kasi ang paniniwala po ng iba, mga kaibigan, pagdating po ng ating Panginoong Kristo, susunugin agad ang sanlibutan. Hindi po agad yun mangyayari, mga kaibigan. Pagdating po ng ating Panginoong Kristo, bubuhayin niya po yung mga taong banal at maghahari po tayo ng 1,000 taon dito po sa lupa, mga kaibigan. At pagkatapos ng 1,000 taon, kakalagan si Satanas, mga kaibigan, upang dumaya sa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka. Meron pong pagbabakang magaganap, mga kaibigan at mga kapatid. Ang si Satanas po ay hindi po sila mananalo sa pakikipagbaka. Ano po mangyayari? Tuloy po natin, mga kaibigan. Ay ganito. At nagsipamanhik sila sa kapalaran ng lupa. Yung mga nadaya po ni Satanas, mga kaibigan, sila po ay nagsikalat sa lupa. Anong gagawin? At kinupkop ang kampamento ng mga banal at ang bayan na iniibig. At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Yung mga nadaya pala ng dyablo ni Satanas upang makipaglaban doon sa kordero, mga kaibigan, sila po ay sinupok ng apoy. At sila po ay namatay, mga kaibigan. At nang sila po ay sinupok sa apoy, doon na po magaganap, mga kaibigan, yung ikalawang pagkabuhay na maguli. Yung pagkabuhay naman ito ng mga masasama. Kasi hindi naman lahat na buhay sa unang pagkabuhay. Ang mga binuhay lang po yung mga banal, mga kaibigan, sa unang pagkabuhay na maguli. Ngunit pagkatapos po ng mga banal na sila po mamuhay ng 1,000 taon dito po sa lupa, bubuhayin naman yung mga makasalanan upang humarap sa paghatol. Anong katunayan, mga kaibigan, na ganun po ang pinapahayag ng banal na kasulatan? No, pakinggan po natin sa aklat, dito rin po sa aklat ng Apokalipsis, sa Kapitulo 20 at ang bersikulo ay 5. At ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Hindi po lahat ay nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli. Ang mga nabuhay lang po sa unang pagkabuhay na maguli, ito lang po yung mga taong banal at mapapalad. Pagkatapos po ng 1,000 taon na paghahari ng mga banal sa lupa, bubuhayin naman muli ng Diyos yung mga taong masasama, kasama doon sa mga sinupok na nakipaglaban sa kordero, mga kaibigan. Sila'y bubuhayin muli upang sila'y humarap sa paghatol. Anong mangyayari sa kanila, mga kaibigan at mga kapatid? Sabi rito sa 11, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. Ito po, and I saw a great white throne. Ito po tinatawag yung puting luklukan. Ito po Judgment Day, mga kaibigan. At ang nakaluklok doon na nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas. At walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat. At nangabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ang tao, mga kaibigan, akala po nila pagka sila ay patay na, tapos na ang kanilang buhay. Hindi po, mga kaibigan at mga kapatid. Pagkatapos po na sila po ay mamatay, sabi po sa Hebrew chapter 9 verse 27, kung paanong itinakda sa tao na minsan ay mamatay,
Pagkatapos po nito ay ang paghuhukom. Yung mga taong namuhay ng makasalanan, mga kaibigan, hindi naglingkod sa Panginoon. Pag sila po ay namatay, ang hihintayin na lang po nila ay ang paghuhukom ng Diyos sa kanila, mga kaibigan. Ano mangyari pagka hindi nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Tuloy po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Nangabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ahatulan po ang tao ayon sa kanyang mga gawa. Yung ginawa mo sa lihim, ihahayag po yan ng Diyos, mga kaibigan. Ang ginawa mo sa hayag, iyan po ay ihahayag po ng Diyos. Kung ginawa mo sa lihim, yan din po ay ihahayag sa Diyos. Wala pong matatago sa harapan ng Diyos, mga kaibigan. Kahit kubling bagay na kasalanan, ito po'y hayag sa kanyang harapan. Pinapahayag po yan sa Ecclesiastes 12 at ang bersikulo po ay 13. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan ay ganito. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa 14, sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Pati yung mga kubling bagay, yung mga bagay na sikreto natin, mga kaibigan, ito po ay ipapahayag ng Diyos pagdating po ng paghuhukom. Sabi rin, tuloy natin, at ibibigay ng mga dagat ang patay na nasa kanya. Yung mga tao po na namatay sa dagat, yung mga taong nalunod, yung mga taong kinain ng pating, yung mga sundalo na nag-suicide sila dahil sila ay natalo sa gera, mga kaibigan, sila po ay ibibigay po ng dagat yung mga patay na nasa kanila. Yung mga, meron din po nagpapakamatay sa dagat, ito ay nagpapakalunod. Tuloy natin. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, pati yung libingan. Lahat ng mga patay sa libingan, mga kaibigan, sila po ay mabubuhay na maguli. Tuloy po natin. At sila'y hinatulan, bawat tao, ayon sa kani-kanyang mga gawa. Yung mga namatay sa dagat, mga namatay sa himpapawid, yung mga namatay, mga kaibigan, dito sa lupa, yung mga tao sa sementeryo, namatay sa dagat, sila po'y bubuhayin upang sila po'y humarap sa paghatol. Ahatulan po sila ng Diyos ayon sa kanilang mga gawa, mga kaibigan. Doon po tayo hatulan ng Diyos sa ating mga gawa. Ikaw ba'y naglingkod sa Diyos nang ikaw'y nasa lupa? Ano pang hinihintay po natin kung tayo po hindi pa po naglilingkod sa ating Panginoon? Hatulan po ang tao ayon sa kanyang ginawa. Kung ano ang ginagawa mo sa lupa, yun din po ang magiging hatol po sa atin pagdating ng araw, mga kaibigan. Tuloy po natin. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Tuloy po natin. At kung ang sino mang ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang magiging kantungan ng mga tao, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya napakahalaga po yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Ito po ay makamit natin. Yung kaligtasan ng ating kaluluwa, walang iba kundi yung buhay na walang hanggan. Ito po ay narapat nating tamuhin, mga kaibigan. Napakahalaga po yung buhay na walang hanggan. Ang ating pong pakanasahin ay makapasok po tayo sa unang pagkabuhay na maguli. Kasi wala na pong second chance, mga kaibigan, pag tayo po ay hindi nakasama doon sa first resurrection. Napakahalaga po. Kaya sabi po ni Juan, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay ng mga guli. Sino ba itong mga mapapalad na nakapasok sa unang pagkabuhay ng maguli? Ito po isinabi na po ng Panginoong Kristo kung sino yung mga mapapalad, mga kaibigan. Ano sabi ng Panginoong Kristo sa Mateo 5? At ang bersikulo po ay 2 hanggang 8. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga
pagpaumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yung mga mapaumbabang loob, mga kaibigan, ito po yung mga makakasama sa unang pagkabuhay na maguli. Tuloy natin. Mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sa verse 5, mapapalad ang maamo, mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at mga uhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kaabagan. Verse 8, mapapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagbibikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga agsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kaya ito po yung mga taong mapapalad, pinahayag po ng ating Panginoon Kristo sa Matthew chapter 5 verse 3 hanggang 13, mga kaibigan. Sila po yung makakasama sa unang pagkabuhay ng mga guli. Mapalad at banal. Ay sino pa itong mapalad at banal na ito? Hebreo, pakinggan po natin, Hebreo 12:14. Sabi po rito ay ganito, mga kaibigan. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay hindi makakakita sa Panginoon. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Napakalaga, mga kaibigan. Unang-una yung kapayapaan at pagpapakabanal. Maliwanag po ang pagkakasabi po sa English, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Pagka wala pala tayong kapayapaan at pagpapakabanal, ay hindi po natin makikita ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Tingnan natin, sir, kung mayroong mga katanungan. Meron ba? Kung meron po tayong mga tanong, pwede po tayo magtanong, mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sa ating mga viewers. May abati natin dyan, yung mga kapatiran dyan sa Bulacan, na patuloy pong sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. So, tingnan natin yung mga, kung meron mga tanong. So, batiin natin si Sister Imelda Barlongay Fernandez. At binabati rin natin yung kanyang anak na si Sister Kim, no? Birthday niya ngayon. At gain this si Sister Jenny Fuertes. Good evening, Brother Ariel. Good evening po sa lahat. Kay Sister Imelda Imelda Barlongay Fernandez. So, magpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo. Kung meron po tayong mga tanong, mga kaibigan, ay pwede rin po tayo magtanong. At binabati rin natin si Jenny Balasabas, no? Hindi natin kilala ito, pero alam ko ito yung viewers, mga kapalit apostolic ito. Sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. So patuloy po tayo, mga kaibigan, ating pong sumaybayan yung ating topic. Kaya napakalaga, mga kaibigan, yung pagpapakabanal at pagiging magkaroon tayo ng kapayapaan. Kasi kailangan ang karakter dapat ng isang Kristiyano, marunong po siyang makibagay, mga kaibigan. Ang Kristiyano po ay adjustable sa lahat ng bagay. Kaya gaya po ng ginawa po ng ating Apostol Pablo, na ito po'y pinakita niya sa ating halimbawa, na lahat ng bagay ginawa niya. Pakinggan niyo po. Sa Filipos 4 at ang bersikulo po ay 12. Marunong akong magpakababa, marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim, maging sa kabusugan, maging sa kagutuman, maging sa kasaganahan,
at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ which is strengthened in me. Sabi ni Pablo, mga kaibigan. Kaya ni Pablo, mga kaibigan, lahat. Kaya ni Pablo makibagay. Kaya ang Kristiyano, nakikibagay po siya, nakikipagkapwa-tao po siya, mga kaibigan. Kasi meron siyang kapayapaan. Pagka ang tao po ay payapa ang kanyang buhay, wala po siyang kaaway. Hindi po siya nang aaway. Minsan tayo pa po ang inaaway, mga kaibigan. Pagka Kristiyano ka, ikaw ang inaaway. Hindi ikaw yung nangaaway, mga kaibigan, sapagkat walang Kristiyano na magulo. Kasi ang Kristiyano, sabi ni Pablo, kapayapaan. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao, walang accepted, mga kaibigan. At pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Diyos. Napakahalaga, mga kaibigan, yung pagpapakabanal at kapayapaan sa mga tao. Mahal po tayo ng Diyos, mga kaibigan. Matitiyak mo ang kaligtasan mo pagka ikaw ay nabubuhay na may kabanalan. Sapagkat ang kaligtasan, ibinigay na minsan magpakailanman sa mga banal, mga kaibigan. Sa Jude chapter 1 verse 3, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralang kayong maipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Yung kaligtasan, mga kaibigan, dahil sa pananampalataya, ibinigay na minsan magpakailanman sa mga banal. Kaya kung tayo po ay Kristiyano, lalo na kung tayo po ay pastor, wala po tayong kapayapaan. Mahilig po tayo mang-away ng ating kapwa, mga kaibigan, ay hindi po tayo magiging kalugod-lugod in the sight of Him. Hindi tayo magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kailangan abutin po natin ang kapayapaan, mga kaibigan. Minsan, mga kaibigan, ay ang ating mga kalaban ay maraming sinasabing hindi maganda, mga kaibigan at mga kapatid. Ngunit sabi po ng Bible, sabi ng Diyos, sa akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, mga kaibigan. Kaya pagpalain po tayo, mga kaibigan, ng ating Panginoong Diyos sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy pong sumusubaybay. Suportahan po natin ang Apostolic Back to the Bible, mga kaibigan. I-share po natin upang ito po'y makarating po sa ating mahal sa buhay. Napakahalaga na makamit ng isang tao ang kaligtasan. Walang ibang pinaka-importante sa buhay na ito, kundi yung kaligtasan ay ating matanggap at matiyak po natin yung kaligtasan, mga kaibigan. Kaya nga sabi ng mga apostol ay ganito, sa aklat ng unang Pedro, ano ang payag ng mga apostol tungkol po sa kaligtasan natin? Sa ikalawang Pedro 1, ano ang payag po ng banal na kasulatan? Sa kapitulo 1 at ang bersikulo po ay 10. Kaya nga, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Kailangan pala, mga kaibigan, tayo po ay maging panatag sa pagkatawag sa inyo. Pagka panatag ka, hindi ka nangangamba. Ibig sabihin, sigurado ka sa kaligtasan, mga kaibigan. Kaya nga, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Panatag ba tayo sa pagkatawag sa atin at sa pagkahirang sa atin? O nangangamba tayo doon, mga kaibigan, kung tayo ba ay ligtas o hindi? Ito ang challenge sa mga apostol. Tayo maging panatag sa pagkatawag at pagkahirang sa atin. Bakit? Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Kaya kailangan pala sa ating kaligtasan, mga kaibigan, yung pagkatawag sa atin at pagkahirang
kailangan po tayo po ay maging panatag mga kaibigan, mga kapatid. Dahil pag tayo po ay panatag, sigurado na yung ating paglilingkod ay hindi po tayo kapapamag. Ngayon po, tingnan din po natin mga kaibigan, dito po sa 2 Pedro 1:19. At kami ay mayroong lalong panatag na salita. We have also a more sure word of prophecy. Sabihin, sigurado. Meron silang siguradong propesya mga kaibigan. No? Siguradong salita ng hula. Pag sinabing sigurado mga kaibigan, matitiyak mo yung kaligtasan mga kaibigan. Panatag tayo doon sa pagkatawag at pagkahirang sa atin. Kaya huwag po tayong mangangamba sa ating paglilingkod. Kung tama po ang ating ginagawa, tayo po'y maging panatag sa pagkatawag at pagkahirang sa atin ng Diyos, mga kaibigan. Ito po'y katunayan na tayo po'y nakakatiyak po ng ating kaligtasan. At kami ay may lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubuk ang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong puso. Na maalaman mo na ito, na sa alimang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kaya pala sigurado yung salita ng mga hula, mga kaibigan, sapagkat yung salita ng hula, kaya ito sigurado, dahil ito po ay hindi sa sariling pagpapaliwanag ng tao, kundi ito po ay, mga kaibigan, kinasihan ng Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po ang nagdidikta po sa kanila, abang ito po'y kanilang sinusulat. Udyok ng Espiritu Santo yung mga hulang nakasulat. Kaya sigurado pong panatag tayo, sigurado pong totoo mga kaibigan yung mga nakasulat sa banal na kasulatan. At kung sigurado ang nakasulat sa banal na kasulatan, pagka ito po'y ating susundan mga kaibigan, sigurado rin po ang ating kaligtasan. Kaya nga sabi ni Pablo, maging panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo mga kaibigan. At pagpalain po tayo ng Panginoong Kristo mga kaibigan at mga kapatid, pagkamat wala po ating pastor, tayo lang po mag-isa, ay miyabati po namin kayo ng isang magandang gabi. Muli po mga kaibigan, at kung meron po tayo mga katanungan, ay pwede po tayo mag-comment at sasagutin po natin yan pagdating po ng Huwebes mga kaibigan. Muli po, ito po Apostolic Back with the Bible na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po muli ang iyong lingkod na si Buddy Ariel Guevara. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo at magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan at sa ating mga kapatid.